Sa isang tweet, tahasang tinawag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na pagiging traidor at hindi makabayan ang pagdepensa ng ilang Pilipino sa mga agresibong aktibidad ng China sa ating teritoryo. Sabi ni Tariela, dapat na magkaisa ang lahat ng Pilipino sa pagkondena sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea na labag sa batas at manindigan sa interes ng ating bansa na resolbahin ang issue sa mapayapang paraan. Ganito rin ang sentimiento ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Teka lang, doon sa sinabi ni Commodore nga ba? Si J. Tariela na spokesperson ng PCG o Philippine Coast Guard o Philippine Navy. Pero gusto ko yon mga utol, no? Ako rin, ang stand ko kung sa opinion ko lamang bilang isang Pinoy, ako'y gusto kong hayaan ng gobyerno natin kung ano pa mang aksyon o karampatang aksyon ang kanilang gustong tahakin. Okay? Kung peaceful negotiation, walang problema. Walang problema sa atin. As long as naririnig ko naman at saka tinututukan ko to Kasi naririnig ko naman na hindi naman talaga tayo pumapayag mga utol. Hindi po tayo pumapayag para lang sa kalaman ninyo na tayo agawan ng teritoryo. Okay? So, alam ko na bad trip kayo dahil syempre parang binubuli na tayo. Kailangan natin, ang gusto nyo, agresibong aksyon na rin. 'Di ba? Yung tapatan yung angas nila. Syempre Pinoy tayo, maaangas talaga tayo. Anyway, syempre, iba na pag-usaping bansa na, pambansa na mga utol So yung seguridad na ng bansa natin ang pinag-uusapan dito. Hindi lang yung emosyon natin bilang Pilipino. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dahil sa paulit-ulit na pambubuli at pangaharas ng Chinese government o ng China Coast Guard dyan sa West Philippine Sea, mga utol, palagay ko, tama yung sinasabi ng ating ilang opisyal na panahon na ito ng pagkakaisa ng Pilipino laban sa China. Tama naman mga utol, pero may mga Pinoy talaga na kumukundi na pa rin. Hindi po ito panahon ng ating pagtatalo. Dapat po ay magkaisa tayo. Yan ang totoo. So, panoorin muna natin itong ating featured video na mula sa PTV Philippines. Pakisubscribe yan. Ito pong PTV Philippines mga utol, government owned. Is funded in whole in part by the Philippine government. Okay? So, pakinggan na muna natin. Ang title ay Pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa agresibong aktibidad ng China sa WPS o West Philippine Sea, ipinanawagan. Tama yan. Nanawagan ng pagkakaisang ilang opisyal ng gobyerno para kondenahin ang agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Samantala, tinawag ng isang eksperto na gray zone blockade strategy ang ginawa ng Beijing para tuluyang makontrol ang Ayungin Shoal. May ulat si Patrick De Jesus. Teka lang, bago tayo pumunta dyan sa ulat na yan, mga utol, nauna ng pinahayag ng Chinese government, ng Department of Foreign Ministry nila, na raw, parang naipangako na sa kanila yung Ayungin Shoal na pumayag na daw at ito'y kinundi na naman o dininay naman ng ating Pangulo na wala naman siya naaalala na merong kasunduang ganon na ibinigay na natin yung Ayungin. Pinaglalaban nga natin at saka may station tayo doon mga utol, yung BRP Sierra Madre. Kaya pala gusto nang hatakin ng China yung BRP Sierra Madre dahil kanila nga daw yun at ipinangako na kung ano mang usapin ang Pilipinas at China meron. Pero sabi nga ni President Bongbong Marcos wala at kung meron man kakansilahin niya yung kung ano man yun. So panoorin muna natin yung pahayag ni President Bongbong Marcos hinggil dito. Ito po yan. I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory its own ship, the SP Sierra Madre, from the Ayungin Shoal. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. So matibay ang paninindigan ng ating Pangulo na atin yung Ayungin Shoal. Tapos ang usapan at walang ipinangako na kung ano. Nagsisinungaling talaga tong Chinese government na to. Ano sa palagay nyo mga utol? At nakatutuwa ako doon sa mga tao, mga Pinoy, kapwa ko Pinoy na
lalabang kami. Yung mga nagko-komento na ganun, yung iba ay matatanda na, sabi lang kahit matanda na ako lalaban. Talagang lalaban tayo mga Pinoy kung sakali mang magkaroon ng toe-to-toe, no, with China. Pero yun nga po ang iniiwasan natin na mauwi sa gera. So talagang yung gobyerno natin ay pinipilit mauwi sa maayos na usapan etong problema sa West Philippine Sea, mga utol. So hayaan lang muna natin ang ating gobyerno na kumilos ng karampatang aksyon tungkol sa mga pangyayaring ito. Okay, pero paki-comment ang inyong opinion sa sinabi ng ating Pangulo at tutuloy na natin to. Sa isang tweet, tahasang tinawag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na pagiging traidor at hindi makabayan ang pagdepensa ng ilang Pilipino sa mga agresibong aktibidad ng China sa ating teritoryo. Sabi ni Tariela, dapat na magkaisa ang lahat ng Pilipino sa pagkondena sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea na labag sa batas at manindigan sa interes ng ating bansa na resolbahin ang issue sa mapayapang paraan. Ganito rin ang sentimiento ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Teka lang, doon sa sinabi ni Commodore nga ba? Si J. Tariela na spokesperson ng PCG, Philippine Coast Guard o Philippine Navy. Pero gusto ko yon mga utol, no? Ako rin, ang stand ko kung sa opinion ko lamang bilang isang Pinoy, ako'y gusto kong hayaan ang gobyerno natin kung ano pa mang aksyon o karampatang aksyon ang kanilang gustong tahakin. Okay? Kung peaceful negotiation, walang problema. Walang problema sa atin. As long as naririnig ko naman at saka tinututukan ko to Kasi naririnig ko naman na hindi naman talaga tayo pumapayag, mga utol. Hindi po tayo pumapayag, para lang sa kalaman ninyo, na tayo agawan ng teritoryo. Okay? So, alam ko na bad trip kayo dahil syempre parang binubuli na tayo. Kailangan natin, ang gusto nyo, agresibong aksyon na rin. 'Di ba? Yung tapatan yung angas nila. Syempre Pinoy tayo, maaangas talaga tayo. Anyway, syempre, iba na pag-usaping bansa na, pambansa na mga utol So yung seguridad na ng bansa natin ang pinag-uusapan dito. Hindi lang yung emosyon natin bilang Pilipino. Okay? Hindi na yung dignidad na, tinapakan nyo kami, ginaganyan nyo kami, gaganyan na rin namin kayo. Hindi po. Kailangan nating isipin, ikonsidera yung mga bagay-bagay na pwedeng maging bunga nito. Kunyari, pag ginawa ba natin yon, ano nang kasunod nun? Gera na, mga utol. Gera na. At tayo ang nagsimula nun. Ganun lang yun, mga utol Pero, iginigiit o talagang itinatatak sa isip natin ng mga opisyal natin na hindi naman tayo pumapayag talaga na agawin nila, tuluyan nila maagaw. So, yan ang maganda. At ito'y panahon na dapat ay tayo nagkakaisa instead na tayo nagtuturuan. Sinasabi nung iba sa mga comments na napakahina ng ating gobyerno, naduduwag daw, natatakot daw ang ating Pangulo sa China. Hindi po yun. Hindi po yun, malabo po yun sa katotohanan. Napakaganda nung move o yung galaw na tinatahak ng ating gobyerno. Pinipilit natin sa mapayapang pamamaraan kasi pag nauwi yan sa gera, kawawa din naman tayong mga Pinoy. Okay? Although nandyan yung ating kaalyado, hindi po tayo pwedeng umasa na 100% doon. Kayang-kaya po tayo ng China. Alam nating lahat yan. So, ang pinaka magagawa natin igiit natin ang ating soberanya at ipakita sa buong mundo na tayo ang may karapatan dito, so wala naman kaming ginagawang masama. Pag yun ay nangyari, mas marami ang magkakaroon ng simpatya na kumampi sa Pilipinas. That way, matatalo natin ang China o may tataboy natin nang hindi kailangan dumanak ang dugo. Okay? Pero when it comes to that, naghahanda po tayo. Naghahanda ang ating gobyerno tungkol dyan. Alam rin naman natin yan. Kita mo, bakit kaliwat kanan ng joint military activity, pinapatibay ang alyansa, pinarating dito ang US? Yun rin po yung dahilan nun. Para kaya natin ipagtanggol ang ating seguridad o ang ating bayan kung sakali mang dumating sa punto na yon. Okay? So tuloy na muna natin. At kailangan ko ang inyong opinion hinggil dito. Pa-comment na lang, tuloy na natin. Iginiit niyang ang mga hakbang ng Pilipinas ay hindi pagiging pabor o sunod-sunuran sa ibang bansa. May mga propaganda po na kinakalat.
Hindi po natin alam kung saan nanggagaling. Baka po sa China, baka po sa iba. Pero ang layunin nito ay maglagay ng chismis sa bawat sektor ng society na pagwatak-watakin tayo. At pilit tayong sinasama na lahat daw ng galaw natin ay pilit daw ng Estados Unidos sa atin. Sinasabi ko, insulto ito sa Republika ng Pilipinas. Totoo. Ayon naman sa isang international security analyst, isang gray zone blockade strategy ang ginagawa ng China upang tuluyang masira ang luma at kinakalawang ng BRP Sierra Madre at tuluyang makontrol ang Ayungin Shoal. Patunay dito ang ginawang pambobomba ng water cannon at pagharang ng Chinese Coast Guard sa ating mga barko kamakailan. The ship, BRP Sierra Madre, is visibly deteriorating and becoming structurally unsound. Totoo. None of us in this room know when it will become uninhabitable, when it may break up, when it might slide off the shoal, when perhaps China could move in to rescue the Philippine sailors who are stationed there and all of a sudden gain control of the shoal. Sabi ng iba pang eksperto, makatutulong ang joint patrol sa West Philippine Sea kasama mga kaalyadong bansa na maaring gawin din sa mga resupply mission. Our supply ships should really push through, and maybe this is where we can maximize joint patrols and be shepherded by allies and friends as we resupply, not for the cause of war, but simply exercising our own rights based on international law on a military facility that is within our exclusive economic zone. Tama yun, no? Maganda yung mungkahi niya, mga utol. Ako rin, no? Kasi nga, marami, malakas ang presensya ng China doon sa West Philippine Sea. So kung tayo lamang, Pinoy at mga yung armed forces natin, kung ano pa man, hindi natin kayang tapatan yung presensya nila. Matatapatan lamang natin to kasama ang ating mga kalyado. Kaya, pagtibayin yung joint patrol. Okay, kasama yung Japan, 'di ba? Yung joint patrol ng mga kalyado natin ba sa US. So, that way, pwede natin tapatan. Hindi nga, tama yung sinabi niya, hindi para magpursu ng digmaan, no? Kundi, patibayin ang seguridad at panatilihin yung kapayapaan doon. Okay, malaman nila na, uy, hindi pwede. Kasama nila, malaman ng China na hindi pwede. Hindi natin pwedeng daragin to kasama yung Japan Coast Guard, kasama yung US Coast Guard. Kapag dinali natin yan, magkakandaleche-leche tayo. Doon na sila nagkamali kapag nangyari yon, mga utol. Hindi mo, hindi nila ginagawa kapag nagjo-joint patrol ang US at Pilipinas. Pero ginagawa nila pag solo lamang tayo. Maganda yon. Tuloy-tuloy yung joint patrol. Mga utol, at pakinggan naman natin ang mga pahayag ng ilang senador natin tungkol dito. Alam ko, no, unti-unti tayo nagkakaisa tungkol dito. Pare-parehas ang atin. Pero may mga Pinoy pa rin ba na parang kumakampi sa China? O yung nakaraan may nag-comment sa akin na sinisiraan ko daw ang China. Hindi. Inilalabas ko lamang yung mga impormasyon na available na. Ano ba? Nagbubulag-bulagan ba kayo? Sinisiraan ko daw ang China ako? Ay, Diyos ko. Ano ba namang klase pag-uuta kayo meron, mga utol? Yung iba, hindi ko sinasabi kayong mga ano ko dito. Ayan na, harap-harapan na tayong tinatarantado, 'di ba? Anong gusto nyo sabihin ko? Uy, I love, Oo, walang kinalaman dito yung ilang Chinese people o yung mga Chinese people, innocent rin sila. Yung Chinese government yan at ilang pa mga opisyal ang nagpapalakad niyan. So doon ako, yun yung pinofokusan ko. So when I say China, yung gobyerno nila ang sinasabihan ko. Hindi po yung mga residente. Malinaw na malinaw yan. At kayong mga nagsasabi, hindi ko, sisiraan, wala naman ako sinasabing ginagawa nila na hindi naman inilahad sa, di ba? Sa report, di ba? Is ko naman, may mga utak pa ba kayo? Teka lang,
panahon ng pagkakaisa, hindi para magturuan. Ako pa tinuturo ninyong ako ba may kinalaman dyan sa West Philippine Sea? Ako ba may ginagawa dyan? Wala man ako ginagawa. Inilalahad ko lang sa inyo at inilalatag ko sa inyo kung ano at inahayaan ko kayo magdesisyon. So, tingin nyo sinisira. Wow. Well, anyway, mga utol, mabalik na tayo. Yun lang, inaano ko lang yung nakagigil no? Sinisira? Paano sinisiraan? Binomba tayo. Sinabi kong binomba, Siniraan ko? Loko ka. Kung sino ka man. Diyan ka na lang. Anyway, ito yung mga pahayag ng ating senador tungkol sa pangyayari yun. At katulad nating lahat, bad trip na rin sila. Mga mambabatas, piko na sa pambubuli ng China. Bad trip na rin talaga sila. Pakinggan nyo na lang mamaya si Senator Raffy Tulfo kung paano magsalita. Parang, pigil na pigil at tikom na tikom. Tuloy na natin. We are just defending our sovereignty. Diba? Yun ang manlulupig sa atin. Diba? Sa pambansang awit natin yan diba? No? Sa manlulupig, di ka pa sisiil na. Pakanta pa ako, no? Okay? Tama. Yan ang sa national anthem natin. Lupang hinirang po, Diba? Sa pambansang awit natin yan diba? So we sing that every day, and I hope now we will now have to defend our shores. We need to buy more ships. We need to buy more frigates, more patrol boats. We need to buy Air Force planes. We need to buy missile systems. Kinwestiyon din sa pagdinig ang ginawang hakbang ng Pilipinas matapos ang insidente ng pambobomba ng tubig sa barko ng Philippine Coast Guard. Nainis na rin ang mga senador sa ginagawa ng Chinese Coast Guard. Pero tiniyak ng Department of National Defense na may ginagawa sila. Hanggang condemnation na lang tayo, Senator. Hanggang mag-file lang tayo ng diplomatic protest that is always falling in deaf ears. Ipasa Diyos na lang natin siguro. Magdasal, mag-pray na lang tayo na one of these days, maawang Panginoon at hindi na maulit yun. You know sarcasm? Yun na po yun. Diba? Alam mo, pigil na pigil, no? Pagpasa Diyos na lang, diplomacy protest. Daan-daan na nga raw ang ating naipasa Daan-daan na raw. Kaya lang, yun nga, pinipilit nga nating mauwi sa maayos na pag-uusap. Well, anyway, tuloy na natin. From the strong condemnation, actually the counterpart, our DAFA in China is also sending aggressive message against the people in China of the illegal actions. Sa kalagitnaan din ng pagdinig, may pinalutang na impormasyon si Senator Francis Tolentino kung saan nagpapadala umano ang ating bansa ng kadete at iba pang militar para mag-aral sa Beijing. Baka Chinese na yung salita pagbalik dito. We will check and we will ask. But is that true? Is that correct? May mga kadete tayo. As we speak now. I heard about it, Your Honor. So, meron tayong magiging mga general na graduate ng Beijing. What happens after mag-graduate yung mga generals dyan, may utang na loob sa China at doon sila natuto about Chinese influence and Chinese cultures, baka na mga bandang huli makalimutan magkanta ng Bayang Magilyo at ang alam na yung national anthem ng China. This is very alarming. Sampal po to sa atin, binubuli po tayo ng China and yet yung ating mga military natin walang magawa. Tapos ngayon, yung mga military natin na hindi kayang haharapin ang China para sabihin stop, pinapadala natin doon sa China para mag-aral. I agree. Yan yung ginawa ng Philippine Coast Guard, no? Umiiwas na lang dun sa pagtira ng water cannon, no? Hindi nila kayang harapin kasi wala sa mandato nila na may pagtututo, may pagpersahan sa China Coast Guard. So kawawa rin yung mga soldiers natin, although tingin ko gustong-gusto nila pumalag, 'di ba? Hindi sila makapalag. Kasi, siyempre, nasa utos yan ng mga nakakataas, no? So, kahit yung mga senador natin, ang hirap rin magsalita, no, mga utol. Pero yung tingin ko naman, yung mga nag-aaral sa Beijing na magiging high-ranking officials ng ating Armed Forces of the Philippines, tingin ko naman, Pinoy pa rin yung pagbalik, di ba? So, wala akong nakikitang mali doon unless talagang mapapatunayan natin na eto'y informant na o spy na ng China, 'di ba? Pero other than that,
okay pa rin yun na doon nakapag-aral at alam niya yung kung paano yung military tactics ng mga yon. Pabor sa atin yon in some ways, di ba mga utol? Pero eto nga, mabalik ko lang, talagang panahon na para magkaisa. Kanta yun na. Panahon na dapat nagkakaisa na mga Pinoy tungkol dito. Kasi ito'y, usaping pambansa na. Okay, damay na tayo mga civilian, mga mamamayan o citizen ng Pilipinas. Okay mga utol, sana naman ay may mga matauhan doon sa sinabi ko kanina na hindi ko po sinisiraan ang China, bagkos ay inilalahad ko sa inyo. Ang ikaw yung kung sino ka man na nag-comment nun. Tumigil-tigil ka. Tsaka binlock ko na siya doon sa Facebook page natin na alamin natin. Anyway mga utol, kailangan ko ang inyong opinion hinggil dito. Kailangan ko talaga na siyempre, para malaman ko rin ang inyong hinaing. Alam ko, kasama ko kayo. Kung hindi kayo kampi sa Pilipinas, lumayas-layas na kayo rito, di ba? Kung Pinoy ka, hindi ka kampi sa Pinas, lumayas-layas ka na rito. Yun lamang. Maraming salamat mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Yung mga ampi pa sa China, lumayas-layas ka na rito.